Ang gobyerno ng Pilipinas ay naglaan ng 3.03 bilyon pesos sa budget ngayong taon para magtayo ng mga daungan at paliparan sa dalawa sa mga liblib na outpost nito sa pinag-aagawang Spratly Island sa South China Sea. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang 2025 General Appropriations Act, na nilagdaan noong December 30, ay naglaan ng 1.65 billion pesos para sa expansion o development ng isang paliparan sa Pag-asa, Titu Island, kung saan itatayo rin ng isang 300 million pesos sheltered port. Hiwalay na 1.08 billion pesos ang inilaan para sa isa pang sheltered port facility sa Lawak, Nanshan Island. Ang mga proyektong ito ay papondohan at isasagawa ng kagawaran ng transportasyon. Ang dalawang isla ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan, isang ika-6 na klase na munisipalidad na siya ring pinakamaliit na populasyon ng bayan sa bansa. Lahat ng 173 residente ay nakatira sa Pag-asa, ayon sa 2020 census ng gobyerno. Matatagpuan mga 300 kilometro sa kanluran ng mainland Palawan, ang Pag-asa ang pinakamalaking tampok na inookupahan ng Pilipinas sa Spratlys at ang upuan ng pamahalaan ng Munisipalidad ng Kalayaan. Walang regular na komersyal na transportasyon mula sa mainland Palawan hanggang Pag-asa. Noong nakaraang taon, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa sa mga prioridad ng gobyerno ang pagtatayo ng paliparan sa Pag-asa. Ang pagkuha para sa pagpapalawig ng runway ng paliparan ay isinasagawa na noong July 2024, ayon sa isang release ng Presidential Communications Office. Ang pagtulak ng gobyerno na paunlarin ang dalawang isla ay matapos ang mahabang taon ng pagtatayo ng mga isla ng Beijing sa Spratlys, at, sa mas malawak, ang South China Sea. Inaangkin nito ang soberanya sa halos kabuuan ng dagat sa kabila ng 2016 arbitral ruling na bumagsak sa tinatawag nitong 9-dash line. Noong nakaraang taon, kinumpirma ng hukbong dagat ng Pilipinas na ganap ng militarisado ng China ang Subi Reef, isang tampok na matatagpuan sa labas ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas ngunit nasa loob ng 12 nautical mile territorial sea ng Pag-asa Island. Samantala noong Lunes, pinanatili ng pinakamalaking Coast Guard vessel ng China ang illegal presence nito sa Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas at hindi pinansin ang mga kahilingang umalis sa lugar, sinabi ng Philippine Coast Guard, PCG. Ang BRP cover ng PCG ay patuloy na nililiman ang mga galaw ng The Monster, China Coast Guard, CCG, 5901, na ang parehong mga sasakyang pandagat ay iginigiit ang pag-angkin sa teritoryo ng isa't isa sa pamamagitan ng mga hamon sa radyo. Nitong Lunes, ang barko ng China ay 148 kilometro, 80 nautical miles, ang layo mula sa Lubang Island, Occidental Mindoro. Ang mga obserbasyon ay nagpapakita na ang mga maling paggalaw ng barko ng CCG ay nagpapahiwatig na hindi ito nakikibahagi sa inosenteng daanan ngunit sa halip ay iginiit na ito ay nagsasagawa ng operasyon ng pagpapatupad ng batas, na inaangkin ang jurisdiction sa mga katubigang ito bilang pag-aari ng People's Republic of China, sinabi ng tagapagsalita na si Philippine Sea Commodore J. Terrilla sa isang pahayag. Sinabi ng PCG sa barko ng China sa isang patrol noong Linggo, China Coast Guard 5901, sa ilalim ng Republic Act 12064, o ang Philippine Maritime Zones Act, ang United Nations Convention on the Law of the Sea, at ang 2016 Arbitral Award, gagawin mo hindi nagtataglay ng anumang legal na autoridad na magpatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bilang tugon, sinabi ng barko ng China na ito ay gumaganap ng mga tungkulin sa pagpapatupad ng batas sa mga nasasakupan na tubig ng People's Republic of China, na ibinasura ang desisyon ng 2016 South China Sea Arbitration bilang ilegal at di wasto.
Ang PCG ay gumamit ng Canadian Dark Vessel Detection System upang matukoy ang presensya ng 165 meter long Chinese vessel. Nakikita ng PCG na ang presensya ng mga Tsino ay naglalayong gawing lihay-timo ang kanilang mga aktibidad malapit sa Bajo de Masinloc, pangalan ng Pilipinas ng pinagtatalunang shoal, at panghinaan ng loob ang mga mangingisdang Pilipino na mag-operate sa lugar. Ang PCG ay nananatiling nakatuon sa pagtiyak na ang mga mangingisdang Pilipino ay maaaring gumana ng ligtas at walang panliligalig sa loob ng ating EEZ, sabi ni Commodore J. Terila, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ang The Monster sa loob ng EEZ ng bansa. Noong May 2024, nakita itong 73 kilometer, 50 nautical miles, mula sa Panatag, na, ayon sa Pilipinas, ay bahagi ng pagtatangka ng China na i-normalize ang presensya at jurisdiction nito sa mga katubigang ito. Samantala, noong December 30, 2024 isang hinihinalaang submarine drone ang narecover sa katubigan ng Barra Iniwaran, San Pascual, Masbate. Batay pa sa paunang investigasyon ng Police Regional Office 5 sa Bicol, mayroong Chinese markings ang nasabing drone na may body number na HY-119, posible umanong ginagamit ito para sa communication, underwater surveillance, oceanographic research, at naval operations. Ayon sa ulat, 3 mangingisda ang nakakita ng drone noong December 30, mga 9 kilometro mula sa baybayin ng San Pascual sa Masbate, ay may habang 2 metro at may hugis na torpedo. Natuklasan ito na walang armas, ngunit ginagamit ito para sa pagmamanman at reconnaissance. Ang drone ay ipinasa na sa Philippine Navy noong December 30, at wala pang sagot mula sa Philippine Navy at Chinese Embassy sa Maynila tungkol sa issue.